Todo higpit na ipinatutupad na seguridad sa mga pantalan ngayong Lunes Santo. Ilang security checks din ang pinagdaraanan ng mga pasahero bago tuluyang makasakay ng barko. Aminado naman ang Marina o Maritime Industry Authority na kulang ang kanilang mga tauhang nag-iinspeksyon sa mga barko. Live mula sa Eva Macapagal Terminal, may report si Mariz Umali. Maki, Jiggy, nakaalis na nga kaninang alas 8:30 ang huling biyahe ng barko para sa araw na ito dito sa Eva Macapagal Terminal o sa South Harbor dito sa Maynila. Karamihan sa kanila excited, no? Kahit na may pasok pa ang iba sa mga bumiyahe kanina ay minabuti na nilang umalis at umuwi sa kanilang mga probinsya para naman iwas siksikan at aberya sa mga susunod na araw. Kahit na may pasok pa ang iba, marami na sa ating mga kababayan ang nagsisiuwian para sa Semana Santa. Mas maaga, mas maganda. Kasi mas marami mag-expend kami ng bakasyon talaga. Sabay sa mahal na araw para makaabot kami. Excited ka na ba sumakay sa barko? Opo. Kanina personal na nag-inspeksyon si Pangulong Noynoy Aquino sa Pier 2 sa North Harbor sa Tondo, Maynila. Sinuri ng Pangulo ang X-ray machines. Mayroon para sa mga pasahero at bagahe, senior citizens at pasaherong may kasamang bata. Ininspeksyon din ang isa sa mga barko ng Negros Navigation. At nang makita ang mga nakahambalang na bagahe sa kaniyang pagbaba, agad ipinag-utos ng Pangulo ang paghawi sa mga ito. Ayon sa Pangulo, marami nang nabago sa Pier 2 ng North Harbor. Last year, merong metal na siya, yung body scanner, di ba? Na marami mga masking tape, mga duct tape na ginagamit. Yung screen na at yung display, parang inaasa na lang natin doon sa operator na sa sobrang galing niya, yung minute differences ng gray, mahuli niya. No? Dito, colored na yung screen. The President and the Secretary of Transportation, they are satisfied that there are substantial changes made in terms of providing security and safety to the traveling public. Higpit din ang seguridad sa Eva Macapagal Terminal. Ang mga pasahero, 5 security checks muna ang daraanan bago makaakyat ng barko. May manual frisking, X-ray at K9 paneling. Nililitratuhan din isa-isa ang mga pasahero. Wala namang problema rito ang mga pasahero. I'm not really takot, I'm really convenient. I like Philippines, so I travel here for already 25 years, so I'm not scared. If things must happen, you cannot avoid it, But with the kind of security, do you feel much safer? Yeah, it's good. It's good. Mukhang kompleto at maayos naman ang kagamitan ng mga barko. Sa barkong ito may inflatable rafts na may kapasidad na 25 katao bawat isa. Mayroon ding life jackets, fire hydrant at fire hose, pati na evacuation plan. At para lalong matiyak ang kaligtasan at seaworthiness ng mga barko, humihingi ng dagdag na personnel ang Marina o Maritime Industry Authority. Sa ngayon kasi, 108 lang ang kwalipikadong inspektor para sa kabuuang 5,000 barko sa Pilipinas. Pero tiniyak ng Marina na ginagawa nila ito ng paraan. As far as those issued the safety certificate, then our inspectors have attested that they meet all these safety requirements. Jiggy, Maki, para lalo namang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, may isang team ng mga Sea Marshals na sumasama. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa Coast Guard, AFP at PNP. Sumasama sila sa mga biyahe ng barko na patungong Palawan, Visayas at Mindanao. Meron din namang mga passenger assistance desk dito sa Pantalan para sa mga reklamo at mga problema ng mga pasahero. Jiggy, Maki? Mariz, so yung mga gusto pang humabol, may mabibili pa ba silang ticket? Maki, karamihan sa mga yung mga biyahe rito sa Pantalan, especially dito sa Eva Macapagal Terminal ay fully booked na. Pero meron pa rin namang mga mangilan-ngilang mga seats na maaaring makuha. Yun nga lang, medyo mas mahal nga kapag sa mismong araw ng biyahe bibilhin ito. Halimbawa, Maki, yung mga patungong Visayas, yung mga lalawigan sa Visayas, na mabibili mo lang normally pag advance yung binili mong ticket, mabibili mo ito ng mga 1,200 to 1,400. Pero magmamahal ito ng 200 piso sa mismong araw ng biyahe. Yun ang mga papunta sa Palawan at sa mga lalawigan sa Mindanao, nasa 1,400 to 1,600 at mas magmamahal din ito ng 200 piso sa mismong araw ng biyahe. So ito naman, Mariz, hindi natin pwedeng sabihin na may dagdag biyahe o may ganun bang balak na magdadagdag ng biyahe to accommodate the other passengers na gustong humabol kung sakasakali. Maki, ayon sa pamunuan ng To Go Travel dito sa Pier 15 nga, ay hindi na nila
hindi na sila magdaragdag pa ng mga biyahe kahit na medyo fully booked na yung karamihan sa mga biyahe dahil may sapat na bilang lang daw yung barko at meron yung number of days na magbabiyahe. Halimbawa, mula sa Visayas hanggang Mindanao, karamihan dyan aabutin ng mahigit 1 araw hanggang 3 araw yung biyahe. So masisira raw yung ruta ng barko kapag nagdagdag pa sila ng biyahe. Maki? Maraming salamat, Mariz Umali.